sumagana sa pag-ibig at hindi lamang po natin ma-i-apply yung mga kaalaman at karunungan mula sa Biblia sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kundi, pangatlo, magkaroon tayo ng buhay na mayroong kabanalan. Ito po yung dapat natin ipagpatuloy sa ating maturity to live a life of holiness. Yan po makikita natin sa Philippians 1:10-11 na ito yung prayer ni Pablo sa mga Kristiyano sa Philippians. For I want you to understand what really matters, so that you may live a pure and blameless life until Christ returns. May you always be filled with the fruit of your salvation, those good things that are produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. So yan po ang paalala ni Pablo at panalangin ni Pablo sa mga taga-Pilipos na sila ay mamuhay ng may kabanalan, ng may katwiran hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. At kung hindi man natin abutin yung pagbalik ng Panginoon hanggang sa tayo'y kunin ng Panginoon, tayo ay lumalago sa katwiran at sa kabanalan. When Paul talk about living a pure and blameless life, he is talking about living a holy and righteous life. A life of holiness is living more and more like Jesus. So masasabi natin na tayo namumuhay ng may kabanalan kapag yung uri ng pamumuhay natin ay katulad ng pamumuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kung paano siya namuhay sa mundo, kung paano niya tratuin yung lahat ng uri ng tao sa mundo, kung paano niya ipinakita at ipinadama yung kanyang pag-ibig sa tao, kung paano yung kanyang pagsasakripisyo, kung paano yung kanyang paglilingkod at pagtutulog. Yun po, kung yung mga bagay na yun ay makikita sa buhay natin, sabihin po, tayo lumalago o nabubuhay sa kabanalan at sa katwiran. Sapagkat sa panahon na nabuhay ng ating Panginoon, wala pong nakitang kapintasan sa kanyang pamumuhay, hindi sa kanyang mga salita. Siya po ay malinis mula sa kanyang hangganin hanggang sa kanyang mga kilos. Yun po ang nais ng Panginoon. So ito po yung mga huling paalala na ginamit mula sa Biblia para tayo po ay magtagumpay sa ating buhay spiritual. Ang isang lumalagong Kristiyano, siya po'y nagtatagumpay sa kanyang pamumuhay bilang Kristiyano. So ito po ang ilang mga talata sa Biblia upang tayo magtagumpay sa ating buhay. Number 1 is walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Sabi po sa Galatians 5:16 na lumakad tayo sa Espiritu. Sapagkat ang isang mananampalataya na hindi lumalakad sa Espiritu, ang kanyang pamumuhay ay kaiba. Nagahari po yung kanyang dating pag-uugali at yung dati niyang pagkatao. At kung inahayaan natin ang Espiritu na manguna at maghari sa buhay natin, magkakaroon po tayo ng maayos
at matagumpay na tunay. Sa Hebrews 5:12-14, sabi po dyan, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. For without holiness, no one will see the Lord. Kung po ba sabi sa Matthew 5, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So kung nais natin makita ang Diyos, kung nais natin na ang Diyos ay makita sa buhay natin, live a holy. Mamuhay po tayo ng may kabanat ang katwiran. Next, make every effort to add to your faith. So hindi lang po tayo nanalig sa Panginoon, dahil yun po ang kauna-unahang yugto ng pagiging isang Kristiyano. Pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, kapag nanampalataya ka sa Kanya, yan po ang daan para maging isang mananampalataya. Pero hindi po natatapos doon. Ano ang idaragdag natin sa ating pananampalataya? Goodness. Dagdagan po natin ang kabutihan. At kapag meron na tayong kabutihan, ano pa ang idaragdag natin? Knowledge. Kapag nadagdagan na yung kabutihan ng kaalaman, ano pa idadagdag natin? Self-control. At kapag kaya na natin kontrolin, no? Self-control po, yan po yung spirit-filled life. Ano idadagdag? Perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. So kung mapapansin po ninyo, ang love ang pinaka-huli niyan. Sapagkat pag dumating na po tayo dyan, sa punto na yan, ay talaga pong masasabi natin na tayo malagong-malago na sa ating buhay. Na tayo ay talagang na-develop sa ating buhay. Ito po ang patotoo ng mga Christian. Growing Christians will give this testimony. I've learned over the years this important lesson. If I discipline myself to spend 10 to 15 minutes early in the morning, in a quiet place, getting a proper perspective on my walk with the Lord, writing down some of my thoughts, reading my Bible, praying the whole rest of my day, seems much more satisfying. Tama po ba? Kapag pag-gising natin sa umaga, tayo ay nakikipagpulayaw sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hihingi tayo ng patnubay, gabay sa araw-araw. Magiging maayos po ang ating pang-araw-araw. Ngunit kapag na kaligtaan natin na makausap ang Panginoon, na apektual din po ang ating buhay. Is it worth to roll out of bed early in the morning and invest time and energy on something worthwhile? On something worthwhile, then have the rest of the days go better? It takes about 30 days to develop healthy habits. So mula po sa araw na to, kung nais po natin na unti-unti natin maayos yung ating pananampalataya, yung ating buhay bilang isang mananampalataya, kung nais natin mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos,
lumago, magsimula na po tayo ngayon. It's not too late yet. Hindi pa huli. Kung tayo man ay nagpabaya, nagkulang, for so many years, hindi tayo lumalago sa buhay natin, stagnant tayo. Walang direksyon, yung buhay natin, hindi makita yung bunga ng Espiritu Santo. Hindi tayo nagiging mabuting halimbawa sa ating mga kapatid. Hindi na nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa huli. Kapagkat ngayon, meron pa tayong buhay. Pa tayong lakas, can still make up. At alalahanin natin na mahal tayo ng Diyos. Bagamat tayo nagkakasala, ay mismo ang Diyos, pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin nung tayo yung makasalanan. Ngayon pa kaya na tayo ay pinatawad na ng Panginoon sa atin. Tayo po'y kumikit, tayo po'y nanalangin. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Panginoon, salamat po sa mga panalangin at paalala ni Pablo sa mga taga-Pilipos. At ito rin po, Panginoon, ang aming panalangin sa umaga ito. Na kami, Panginoon, ay sumagana sa pag-ibig mo. Na kami, Panginoon, ay lumago sa kaalaman at sa karunungan patungkol sa aming Panginoon sa Kristo. Na kami ay makapamuhay ng may kabanalan at katwiran sa araw-araw. Habang kami, Panginoon, ay sumusunod sa iyo at sa iyong mga salita. Panginoon, hindi pa po ulit. Marami pa po kami pagkakataon. Lord, nais po namin na sa aming pagharap sa iyo, kung sa oras na kami kunin mo na, Panginoon, hindi lamang po, Panginoon, yung saving faith ang nasa amin, kundi yung living faith, Panginoon, ay naipamanas namin, naipakita namin, at naipangaral namin sa aming tao. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan. Salamat po sa biyaya ng buhay na meron at wiran at kabalas namin. Lord, tawarin po kami kung meron mga pagkakataon sa buhay namin ay hindi po na mamalas sa mga bagay mo. Kaya wala po tulungan mo po kami. Make us aware and always make us looking upon our Creator. Kapag kung sa Kanya po kami nakatingin at nakatuon, alam namin, Panginoon, kami pumunta, kami magiging ganap. Salamat po, Panginoon, sa kung aming pagkakala.